ang batas ng Diyos.org. Appendix 5G. Trabaho at ang Sabath, pag-navigate sa mga hamon sa tunay na mundo. Bakit ang trabaho ang pinakamalaking hamon? Para sa karamihan ng mga mananampalataya, ang pinakamalaking balakid sa pagsunod sa Sabath ay ang trabaho. Ang pagkain, transportasyon at teknolohiya ay maaaring iakma sa pamamagitan ng paghahanda. Ngunit ang mga obligasyon sa trabaho ay tumatama sa kaibuturan ng kabuhayan at pagkakakilanlan ng isang tao. Sa sinaunang Israel, bihira itong maging issue dahil ang buong bansa ay tumipigil para sa Sabath. Sarado ang mga negosyo, korte at pamilihan bilang default. Ang malawakang paglabag sa Sabath bilang pamayanan ay di karaniwan at madalas nakaugnay ng mga panahon ng pambansang pagsuway o pagkakatapon. Tingnan ang Nehemias 13:15 hanggang 22. Ngayon, gayunman, karamihan sa atin ay nabubuhay sa mga lipunan kung saan ang ikapitong araw ay karaniwang araw ng trabaho. Kaya ito ang nagiging pinapamahirap na utos na isabuhay. Mula sa mga prinsipyo patungo sa pagsasagawa. Sa buong seryeng ito ay binigyang diin natin na ang utos ng Sabath ay bahagi ng banal at walang hanggang batas ng Diyos, hindi isang hiwalay na alituntunin. Nalalapat dito ang parehong mga prinsipyo ng paghahanda, kabanalan at pangangailangan, ngunit mas mataas ang pusta. Maaaring maapektuhan ng pagpiling panatilihin ang Sabath, ang kita, landas ng karera o modelo ng negosyo. Gayunman, palagian na inilalarawan ng kasulatan ang pagsunod sa Sabath bilang isang pagsubok ng katapatan at pagtitiwala sa probisyon ng Diyos, isang lingguhang pagkakataon upang ipakita kung saan nakaugat ang ating tunay na katapatan. 4 na karaniwang sitwasyon sa trabaho. Sa artikulong ito, isasaalang-alam natin ang 4 na pangunahing kategorya kung saan lumilitaw ang mga tunggalian sa Sabath. Karaniwang trabaho. Pagtatrabaho para sa iba sa retail, paggawa o mga katulad na trabaho. Sariling hanap buhay, pagpapatakbo ng sariling tindahan o negosyong nasa bahay. Mga first responder at pangangalagang pangkalusugan. Pulis, bumbero, doktor, nurse, tagapag-alaga at mga katulad na tungkulin. Serbisyo militar, parehong conscripted at career military. Bawat sitwasyon ay nangangailangan ng paghatol, paghahanda at tapang, ngunit iisa ang biblikal na pundasyon. 6 na araw kang gagawa at isasagawa mo ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabath para sa Panginoon mong Diyos. Exodo 20:9-10. Karaniwang trabaho. Para sa mga nasa karaniwang trabaho, retail, paggawa, industriya ng serbisyo o katulad na mga gawain, ang pinakamalaking hamon ay karaniwang iba ang nagtatakda ng schedule. Sa sinaunang Israel, halos wala ang problemang ito dahil buong bansa ang nagmamasid ng Sabath. Ngunit sa makabagong ekonomiya, madalas ang Sabado ang pinakamasiglang araw ng trabaho. Ang unang hakbang para sa tagapag-ingat ng Sabath ay ipaalam ng maaga ang iyong paninindigan at gawin ang lahat ng makakaya upang ayusin ang iyong linggo ng trabaho ayon sa Sabath. Kung naghahanap ka ng bagong trabaho, banggitin ang iyong pagsunod sa Sabath sa yugto ng panayam at hindi sa iyong resume. Iniiwasan itong ma-screen out ka bago mo maipaliwanag ang iyong paninindigan at nagbibigay pagkakataon upang itampok ang iyong kahandaang magtrabaho sa iba pang mga araw. Pinahahalagahan ng maraming employer ang mga empleyadong handang magtrabaho sa linggo o sa hindi ka nais-nais na mga shift kapalit ng libreng Sabado. Kung kasalukuyan ka ng empleyado, magtanong ng may paggalang na ma-excuse mula sa oras ng Sabat at mag-alok na ayusin ang schedule, magtrabaho sa holidays o bumawi ng oras sa ibang araw. Lapitan ang iyong employer ng may katapatan at pagpapakumbaba, ngunit may katatagan. Ang Sabath ay hindi lamang isang personal na preferensya kundi isang utos. Mas malamang na igalang ng employer ang malinaw at magalang na kahilingan kaysa sa malabo o nag-aatubiling pahayag. Tandaan din na ang paghahanda sa loob ng linggo ay iyong pananagutan.
Tapusin ang mga proyekto ng maaga, iwanang maayos ang iyong lugar ng trabaho, at tiyaking hindi mabibigatan ang mga katrabaho sa iyong pagliban sa Sabath. Sa pagpapakita ng integridad at pagiging maaasahan, pinatitibay mo ang iyong kaso at ipinakikitang ang pagsunod sa Sabath ay nagbubunga, hindi humahadlang sa mas mabuting paggawa. Kung ganap na tumanggi ang employer na ayusin ang iyong schedule, pag-isipang mabuti ang iyong mga opsyon. May mga tagapag-ingat ng Sabath na tumanggap ng bawas sweldo, lumipat ng departamento, o kahit nagpalit ng karera upang sundin ang utos ng Diyos. Bagamat mahirap ang mga desisyong ito, dinisenyo ang Sabath bilang lingguhang pagsubok ng pananampalataya. Pagtitiwalang higit ang probisyon ng Diyos kaysa sa anumang mawawala sa iyo sa pagsunod sa Kanya. Sariling hanapbuhay. Para sa mga may sariling hanapbuhay, negosyong nasa bahay, freelance na serbisyo, o tindahang ikaw ang nagpapatakbo, iba ang hitsura ng pagsubok ng Sabath, ngunit kasing totoo pa rin. Sa halip na employer ang nagtatakda ng oras, ikaw mismo ang nagtatakda, kaya kailangan mong sadyang magsara sa mga banal na oras. Sa sinaunang Israel, pinagsabihan ang mga mangangalakal na nagtangkang magbenta sa Sabath, Nehemias 13:15-22. Nananatili ang prinsipyong ito ngayon. Kahit inaasahan ng mga customer ang serbisyo mo tuwing weekend, inaasahan ng Diyos na pakabanalin mo ang ikapitong araw. Kung magbubukas ka pa lang ng negosyo, pag-isipang mabuti kung paano maaapektuhan nito ang kakayahan mong sundin ang Sabath. May mga industriyang madaling magsara tuwing ikapitong araw. Ang iba namay nakasalalay sa bentahan o deadlines ng weekend. Pumili ng negosyong nagbibigay daan na maging malaya sa trabaho ang ikaw at ang iyong mga empleyado sa Sabath. Isama agad ang pagsasara tuwing Sabath sa iyong business plan at komunikasyon sa customer. Sa pagtatakda ng inaasahan ng maaga, sinasanay mo ang kliyente na igalang ang iyong hangganan. Kung kasalukuyang bukas ang iyong negosyo sa Sabath, kailangan mong gawin ang kinakailangang pagbabago upang magsara sa banal na araw, kahit pa mabawasan ang kita. Babala ng kasulatan, ang pakinabang mula sa paggawa sa Sabath ay sumisira sa pagsunod gaya ng mismong paggawa. Pinakakomplika ito ng mga partnership kahit pa hindi mananampalataya ang partner na nagpapatakbo tuwing Sabath. Nakikinabang ka pa rin sa paggawa niya at hindi tinatanggap ng Diyos ang ganitong kaayusan. Upang parangalan ang Diyos, dapat lumayo ang tagapag-ingat ng Sabath sa anumang sistema kung saan nakadepende ang kita sa trabahong nagaganap sa Sabath. Maaaring magastos ang mga desisyong ito, ngunit lumilikha sila ng makapangyarihang patotoo. Makikita ng mga customer at katrabaho ang iyong integridad at konsistensya. Sa pagsasara tuwing Sabath, ipinahahayag mo sa gawa na ang tiwala mo ay nasa probisyon ng Diyos, hindi sa walang humpay na produksyon. Mga first responder at pangangalagang pangkalusugan. Laghang kumalat ang maling akala na otomatikong katanggap-tanggap ang pagtatrabaho bilang first responder o sa larangan ng kalusugan sa Sabath. Kadalasan hinahango ito sa katotohanang nagpagaling si Jesus sa Sabath. Tingnan ang Mateo 12:9-13, Marcos 3:1-5, Lucas 13:10-17. Ngunit kung susuriing mabuti, makikitang hindi umaalis si Jesus sa kanyang tahanan sa Sabath na may layuning magsagawa ng healing clinic. Ang kanyang mga pagpapagaling ay kusang loob na mga gawa ng awa, hindi naka-schedule na padron ng trabaho. Wala ring halimbawang kumita si Jesus sa kanyang mga pagpapagaling. Itinuturo ng kanyang halimbawa na tumulong sa tunay na nangangailangan kahit sa Sabath. Ngunit hindi nito kinakansi ang ika-4 na utos o ginagawang permanenteng eksepsyon ang trabaho sa kalusugan at pang-emerhensiya. Sa makabagong daigdig, bihirang kapusin ng mga hindi nagbabantay ng Sabath na handang puna ng mga tungkuling ito. Ang mga ospital, klinika
at serbisyong pang-emerhensya ay tuloy-tuloy na tumatakbo 24 na oras sa loob ng 7 araw na karamihan ay pinaglilingkuran ng mga taong hindi nagmamasid ng Sabbath. Ang kasaganahang ito ay nag-aalis ng katwiran para sa anak ng Diyos na sinasadyang kumuha ng trabahong humihingi ng regular na paggawa tuwing Sabbath. Kahit mukhang marangal, walang bukasyong, kahit nakasentro sa pagtulong, lumalampas sa utos ng Diyos na magpahinga sa 7 araw. Hindi nating maaring sabihin, mas mahalaga sa Diyos ang paglilingkod sa tao kaysa sa pagsunod sa kanyang batas, samantalang ang Diyos mismo ang nagtakda ng kabanalan at pamamahinga. Hindi nito ibig sabihin hindi kikilos ang tagapag-ingat ng Sabbath upang magligtas ng buhay o magpagaan ng pagdurusa sa Sabbath. Gaya ng turo ni Jesus, karapat-dapat gumawa ng mabuti sa Sabbath, Mateo 12:12. Kung may biglahang emerhensiya, aksidente, may sakit na kapitbahay o krisis sa bahay, dapat kang kumilos upang pangalagaan ang buhay at kalusugan. Ngunit malayo ito sa pagkuha ng posisyong pangkarera na nag-uutos na magtrabaho tuwing Sabbath. Sa pambihirang mga pagkakataong walang ibang makukuha, maaaring pansamantala kang tumulong upang tugunan ang kritikal na pangangailangan. Ngunit eksepsyon ito at hindi dapat maging pamantayan at iwasan ang paniningil sa mga oras na iyon. Gabay na prinsipyo ang pag-iba sa pagitan ng kusang gawaing may awa at regular, planado at pakinabangang trabaho. Kaayon ng espiritu ng Sabbath ang awa, sinisira naman ito ng paunang na planong gawaing nakabatay sa kita. Sa abot ng makakaya, ang mga tagapag-ingat ng Sabbath sa larangan ng kalusugan o emerhensya ay dapat makipag-ayos para sa schedule na iginagalang ang Sabbath, maghanap ng mga tungkulin o shift na hindi lumalabag sa utos, at magtiwala sa probisyon ng Diyos habang ginagawa ito. Serbisyo militar. Natatangi ang hamon ng serbisyo militar para sa mga tagapag-ingat ng Sabbath sapagkat madalas itong may sapilitang tungkulin sa ilalim ng kapangyarihan ng pamahalaan. Nagpapakita ang kasulatan ng mga halimbawa ng bayan ng Diyos na hinarap ang pensyong ito. Ang hukbo ng Israel, halimbawa, ay nagmartsa ng 7 araw sa paligid ng Jericho. Kaya hindi sila nagpahinga sa 7 araw. Josue 6:1-5. Ikinuwento rin ni Nehemias ang mga bantay sa mga pintuang bayan sa Sabbath upang ipagtanggol ang kabanalan nito. Nehemias 13:15-22. Ipinakikita ng mga ito na sa mga panahon ng pambansang depensa o krisis, maaaring umabot sa Sabbath ang mga tungkulin. Ngunit mga eksepsyong nakatali sa kolektibong kaligtasan, hindi sa personal na mga pagpili sa karera. Para sa mga conscripted, hindi voluntaryo ang kapaligiran. Nasa ilalim ka ng utos at ubod hirap pumili ng schedule. Sa ganitong kalagayan, dapat pa ring maghain ang tagapag-ingat ng Sabbath ng magalang na kahilingan sa nakatataas upang maalis sa tungkuling tuwing Sabbath hanggat maaari. Ipinaliliwanag na ang Sabbath ay malalim na paninindigan. Kahit hindi pagkalooban, ang mismong pagsisikap ay parangalan na rin sa Diyos at maaaring magbunga ng hindi inaasahang pabor. Higit sa lahat, panatilihin ang mapagpakumbabang saloobin at matatag na patotoo. Para naman sa nagbabalak ng parera sa militar, ibang usapan iyon. Ang karerang posisyon ay personal na pagpili, gaya ng iba pang propesyon. Ang pagtanggap ng gampaning batid mong regular na lalabag sa Sabbath ay hindi kaayon ng utos na panatilihin itong banal. Gaya ng sa ibang larangan, ang gabay ay humanap ng assignment o posisyong iginagalang ang pagsunod mo sa Sabbath. Kung hindi posible sa isang sangay o tungkulin, pag-isipang muli ang ibang landas, nagtitiwala na magbubukas ang Diyos ng ibang pinto. Sa parehong conscripted at voluntaryong serbisyo, ang susi ay paranalan ng Diyos saan ka man naroroon. Ipanatili ang Sabat sa sukdulang kaya ng walang paghihimagsik. Iginagalam ang autoridad habang tahimik na isinasabuhay ang iyong paninindigan. Sa ganito, ipinakikita mong ang iyong katapatan sa batas ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kaginhawaan, kundi nakaugat sa pananampalataya. Konklusyon: isabuhay ang Sabat bilang isang pamumuhay.
Sa artikulong ito, tinatapos natin ang serya tungkol sa Sabbath. Mula sa pundasyon nito sa paglikha hanggang sa praktikal na pagsasabuhay nito sa pagkain, transportasyon, teknolohiya at trabaho, nakita natin na ang ika-4 na utos ay hindi hiwalay na patakaran kundi isang buhay na ritmo na hinabi sa walang hanggang batas ng Diyos. Ang pagsunod sa Sabbath ay higit pa sa pag-iwas sa ilang gawain. Ito ay tungkol sa paghahanda ng maaga, pagtigil sa karaniwang paggawa, at pagtatalaga ng oras para sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagkatutong magtiwala sa kanyang probisyon, paghubog ng iyong linggo sa kanyang mga prioridad, at pagmomodelo ng kanyang kapahingahan sa isang mundong walang tigil. Anuman ang iyong kalagayan, empleyado, may sariling hanap buhay, nag-aalaga ng pamilya o naglilingkod sa komplikadong kapaligiran, ang Sabbath ay nananatiling lingguhang paanyaya upang lumabas sa siklo ng produksyon at pumasok sa kalayaan ng presensya ng Diyos. Sa paglalapat mo ng mga prinsipyong ito, matutuklasan mong ang Sabbath ay hindi pabigat kundi kagalakan, tanda ng katapatan at bukal ng lakas. Sinasanay nito ang puso mong magtiwala sa Diyos hindi lamang isang araw kada linggo, kundi araw-araw at sa bawat bahagi ng buhay. Ang seryeng ito at marami pang ibang pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos ay matatagpuan sa site angbatasnangdiyos.org.